Tandaan nyo, ang babae, kahit gaano katigas yan, kahit gaano ka-independent woman yan, gusto pa rin nila ng lalaki na talagang ipapapil sa kanila kung gaano sila kagandang babae at kung gaano sila kababae. Pero hindi yon ang reason kung bakit mareretain niya ang relasyon yung dalawa. Huwag kang mabulag sa malaking puwet niya, sa malaking dede niya. Kailangan niyang mapatunayan sa iyo na karapat dapat siya sa relasyon na ibibigay mo. Masarap sa pakiramdam nila na nilalaro ka nila. What's up guys? Good evening sa inyong lahat. So mag-alcohol muna tayo. Dahil nagbayad tayo ng barya sa parking. Tapos susod natin sa gloves. So medyo OC tayo sa barya. So yun mga ropa, merong nag-send sa atin ito sa ating TikTok. So papakinig ko sa inyo at pwede nyo rin panoorin. Eto siya. Ito, natutunan ko is, medyo pahirapan mo yung person. Huwag kang magre-reply agad masyado. Don't be too available. Busy ka. Make yourself busy. Exactly. So, pag sinabi niya, free ka ba? 8 p.m. tonight. Tapos nag-text siya ng 7:30. Parang, 30 minutes lang na, no, I'm busy. Exactly. Dapat hindi naka-focus yung mundo mo sa kanya. Oo. Kahit pataing-taing kang makasama siya, pigilan mo. Don't let them stop you. You stop yourself. Tsaka yung parang okay yung conversation nga, tapos huwag ka lang mag-reply agad. Parang, di ba tuloy-tuloy, tapos poof, huwag ka mag-reply. Parang siya, bakit na nag-reply? No. Kaya maraming babae single ngayon. What's happening? But Tapos, totoo. after 30 minutes, nag-reply ka na, okay. Oh, that's true. Mind though. games. No, that's true. Like, they like it. No, we don't like it. Okay. So yun mga ropa. Okay. So mga ropa, una-una of course, hindi natin gusto yung mga ganun. At alam natin na hindi magandang kausap yung mga ganun na nagpapahintay. Ito rin sinasabi ko sa inyo mga ropa, gawain ng mga babae ito. Ito yung tinatawag na shit test. Tinitingnan nila kung hanggang saan yung patience mo. Tinitingnan nila kung gaano mo sila kagusto. And kasi ito mga ropa, qualifying action or move. Tinitignan nila, kina-qualify ka nila kung very confident ka pa talaga, mahaba pa talaga pasensya mo, or dun din nila malalaman kung marami ka na nakausap na babae. Kasi, syempre, kung wala kang game, alam nila na either pwede ka mainip or kung ano-ano sasabihin mo, or pwedeng mainis ka. Di ba? So, yung mga ganitong tactic na mga kababaihan, mga ropa, given na to. Kaya humanda kayo sa mga ganitong mga babae. Minsan may mga babae nagre-reply after 3 days or after 2 days. Sorry, hindi ko nakita. Ulol! So gawin mo, wag mo na rin basahin. Di ba? Pag 3 beses niya ginawa, mga ropa, hindi mo na dapat pang replyan yung mga ganitong babae. Ulitin ko. Pag 3 beses niya ginawa na pinaghintay ka ng matagal at alam mo naman ang magka-message kayo or hindi siya nag-explain kung ano yung ginawa. Sorry, late reply kasi ganito, ganyan, kasi ganun. Ibig sabihin lang nun na sinishit test ka or talagang tinitignan niya na kung hanggang saan ang patience mo or kung hanggang saan ang game mo. Kasi dito malalaman kung ano yung mga kaya mong i-tolerate di ba? So pag natotolerate mo yung mga kabullshitan niya, mas lalong lalala ng lalala yan. O, tamo, di ba? Nadulas na nga siya. Mind game. Wow. Masarap sa pakiramdam nila na nilalaro ka nila. Pero ikaw, naiinis ka. Siyempre, maayos ka nakikipag-usap, tapos pag-iintayin ka ng ganong katagal. Hindi ka naman demanding di ba? Kumbaga, you're just making a conversation. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa dating app, walang kwenta. Karamihan na makakausap mo. Or, laging nawawala sila agad-agad. Kaya nga pag magkausap na kayo sa dating app, dalin mo na kaagad sa social media mo. Sa IG mo, sa messenger mo, di ba? Para at least doon, tuloy-tuloy yung conversation nyo. At least doon, kahit papano, makikita mo kung active siya or hindi, di ba? Pero that's not the point. Ang point dito is bakit kailangan ng mga babaeng gawin yun sa atin or sa mga kalalakihan na kausap nila. Siyempre, like I said, that's the fucking shit test. Or they trying to manipulate you. They want to see kung gaano kataas ang pagtingin mo sa kanila or attraction mo sa kanila. Gets? Kaya nga never ever reply sa mga babae na matagal mag-reply. You can send her message and never ever talk to her again. Kung tingin mo, puro ka bullshitan lang siya makipag-usap sa'yo.
Gets? Kasi may mga ganyan mga babae, nabubus lang yung ego nila kasi kinakausap mo sila. Pero they're not really attracted sa'yo, Ropa. Kaya nga ingat-ingat mga Ropa sa pakikipag-usap sa mga EA. Kasi yung mga babaeng ganyan, gusto lang talaga ng atensyon mo at oras mo para ma-feel nila na maganda sila, Ropa. Gets? At dito mo rin makikita kung anong klaseng game meron sila. Pero yung mga ginagawa nilang ganyan, toxic yan. Yung ginagawa nilang ganyan, may backfire yan. Kaya nga may kasabihan sila, di ba? Ang mga lalaki daw, magagaling lang sa una. Hindi kami magaling sa una. Sobrang taas lang ng attraction mo nung umpisa. Kaya hindi mo nakikita yung mga totoong ginagawa ko talaga. Ngayon, bumalik ka na o sa tinatawag nating hedonic adaptation, ibig sabihin, yung pagkagusto mo sa akin, naging familiar ka, kaya tingin mo sa akin, nagbago na. Walang pinagkaiba yan sa mga babae, di ba? Anong kasabihan sa mga babae? Ang mga babae sa una lang mabait, pero pag tagal-tagal, lumalabas na din yung totoong ugali. Of course, ganyan tayo mga Ropa. Human behavior, di ba? So, best foot forward lagi tayo. Gets? Kaya ladies, wag niyong sabihin na magaling kami sa una. Dahil hindi totoo yun. Dahil ganun kami talaga. Okay? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, kilalanin yung mabuti yung dinedate nyo mga Ropa. Hindi pwedeng agad-agad magbibigay ka ng relasyon sa kanya. Kasi ikaw ang talo pag yan biglang nagbago, Ropa. Maliwanag? Kaya nga 6 to 12 months ang pinaka-timeline natin para at least makilala natin siya ng gusto. Paano yung suplado? Siya lang ba yung pwede kong i-date ng 6 to 12 months? Of course not! Kailangan mo mag-date ng iba pa. Okay? Kasi wala namang kayong relasyon, Ropa. Diba? Kailangan niyang mapatunayan sa'yo na karapat dapat siya sa relasyon na ibibigay mo. Kaya nga kung ganito ang ginagawa niya sa'yo, pinaghihintay ka sa message or pinaglalaruan ka, pag nagbe-message ka, do you think deserve mo ito ang relationship na kayang mo ibigay sa kanya? Of course not! Kaya nga mga Ropa, huwag tayong tatanga-tanga. Huwag kang mabulag sa malaking puwet niya, sa malaking dede niya, o sa ganda ng mukha niya. Looks can be deceiving. Ang importante sa atin is kung ano at kung paano siya nagre-reciprocate sa atin, Ropa. Hindi yung itsura niya. Oo, na-stimulate ang emotions mo dahil sa ganda niya, sa laki ng puwet niya, sa laki ng boobs niya. Pero hindi yon ang reason kung bakit mare-retain niya ang relasyon yung dalawa. Mare-retain ang relasyon yung dalawa at ang attraction mo sa kanya pag lagi siyang sumusunod o sumusunod siya sa iyo, Ropa. Maliwanag? Because ikaw ang leader ng relasyon at hindi siya. Dahil kailanman mahirap maging leader ang isang babae unless na lang kung kagaya niya ang mga na-experience ng mga lalaki. Or kung na-experience niya yung mga na-experience ng mga lalaki. Habang lumalaki, kung paano ituring ng society, kung paano pahalagaan ng society. Ang mga babae na magiging leader ng relationship, pinahalagahan na kaagad sa umpisa. Ngayon, paano mo masasabi na talagang nag-struggle siya sa buhay niya? Diba? Kung bata pa lang, pinapampered na siya. O kung bata pa lang, iniingatan na siya. Ikaw lalaki ka. Alam mo kung paano mag-struggle bilang lalaki. Alam mo kung paano pahalagahan bilang lalaki. At lalong alam mo kung paano ka pagalitan bilang lalaki. Diba? Kaya nga mga Ropa, ulitin ko, never ever give the relationship sa isang babae tapos siya yung pagdadali nyo ng relationship nyo. Malaking kabubuhan at malaking katangahan sa mga lalaki na nagsuswitch after makuha ang babae, yung babae na ang pinag-handle ng relationship nilang dalawa. Maling-mali. Okay? Kahit saan tignan. Dahil ang babae attracted sa mga lalaki na may leadership, attracted sa mga lalaki na dominante, attracted sa mga lalaki na superior, attracted sa mga lalaki na marunong mag-lead at bumasa ng emotions sa mga babae. Sa madaling salita, gusto nila ng dominanting lalaki na ililid sila na walang nakagawa sa kanila kundi ang tatay nila. Or mas maganda, mas higit pa yung kaya mong gawin kesa sa nagawa ng tatay nila sa kanila. Ngayon, kung walang tatay ang babaeng dinedate mo, pwede ba magka-problema? Pwede. Since hindi niya alam kung paano maging surrounded ng masculine energy like ng tatay niyang lalaki, kapatid niyang lalaki, pwedeng maging iba or iba ang tingin niya sa lalaki. Pwedeng mabilis siya ma-hate ang lalaki,
pwedeng talagang mag-arte-arte yan na parang lalaki, or pwedeng kumilos siya na parang alam niya ang lahat kagaya ng mga lalaki. Maliwanag mga ropa, tandaan nyo ang babae kahit gaano katigas yan, kahit gaano ka-independent woman yan, gusto pa rin nila ng lalaki na talagang ipapapil sa kanila kung gaano sila kagandang babae at kung gaano kaimportante ang kanilang pagkababae. Kailangan mapil ng babae na she's very feminine pagkasama mo siya, ropa. Hindi yung siya yung masculine pag magkasama kayong dalawa. Kaya nga natatangahan ako sa mga lalaki, saan mo gusto mo kumain? Gusto mo ba dito? Gusto mo bang manood ng sine? Gusto mo bang umalis? Tanga ka, ropa, pag ganun ang ginagawa mo sa relasyon yung dalawa. Dahil ibig sabihin, unti-unti mong tinutulak siya na hindi na maging attracted sa'yo, ropa. Maliwanag? Kaya nga sa mga ropa ko dyan na laging tinatanong o pinagdidesisyon ang girlfriend nila, mag-isip-isip ka, ropa, bago mo pagdali ng relationship ang girlfriend mo. Maliwanag ba? Dahil ikaw ang lalaki at by default, ikaw ang aasahan niyan, ropa. Lalo na kung lumaki yan sa tatay niya at surrounded siya ng mga kapatid niyang lalaki. Kaya alam niya malamang kung paano i-lead ng lalaki ang babae. At lalo-lalo na kung ang nanay niya nire-respeto ang tatay niya. Gets? Ganyan ang makikita at pwedeng gawin ng mga babae once na lumaki siya sa hindi broken na pamilya. Gets? Kaya ropa, uulitin ko, kailangan mong maging matigas at hindi importante ang iyong nararamdaman once na nasa relationship ka na, ropa. Uulitin ko mga ropa, hindi importante ang ating nararamdaman once na nasa relationship ka na o lalo-lalo na kung lalaki ka, ropa. Maliwanag ba? Kailangan alam mo kung paano kumilos bilang lalaki, alam mo kung anong dapat maramdaman mo bilang lalaki. Kaya nga laging sinasabi ni Suplado Moto, lahat ng kilos mo strategic dapat, tropa. Dahil alam mo o kalkulado mo kung anong pwede mong ma-feel at kung saan ka pwede magkamali. At pag nagkamali ka, alam mo kung anong pwedeng gawin mo para makabalik ka sa sitwasyon na gusto mo. Okay? So guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.